Victor Wembanyama hindi binigo ang homecoming sa Paris. SGA sumisikat na, all-star starter at Quentin Post nakuha ang tiwala ni Curry, all-around center. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original multifunctional watch, ideal for birthday, holiday gifts, Valentine's Day, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Nitong araw sinimulan ng TNT ang pagpapakilala ng mga team para sa NBA All-Star. Sa pagtatapos ng pagboto ng mga fans na bumubuo ng kalahati ng desisyon kung sino ang magsisimula sa All-Star Game, inanunsyo ng Inside the NBA crew ang mga starters para sa Midwinter Classic ngayong taon. Ang superstar ng Oklahoma City Thunder na si Shai Gilgeous-Alexander ay napili bilang NBA All-Star starter para sa ikalawang pagkakataon sa kanyang career. Ang una ay noong nakaraang taon. Ito ang ikatlong beses na mapabilang ang Thunder guard sa All-Star Game at ang ikatlong miyembro ng Oklahoma City na nakuha ang pwesto sa All-Star, habang si Mark Daigneault at isa sa kanyang mga assistant ang mangunguna sa pagko-coach ng isa sa mga team. Sa season na ito, nangunguna si Gilgeous-Alexander para sa MVP award matapos magtala ng 54 points kamakailan. Siya ay may average na 32.0 points, 5.4 rebounds, 6.1 assists, and 3.2 stocks per game. Ang NBA All-Star Game ay magaganap sa February 16 sa TNT sa San Francisco sa Chase Center ng Golden State Warriors. Sa taon na to, magkakaroon ito ng bagong format na isang mini tournament na magtatampok ng 4 na team na maglalaban sa isang bracket. Ang 24 na NBA All-Stars na napili ngayong season ay hahatiin ng pantay-pantay sa 3 team. Ang ika-4 na team ay ang mananalong team mula sa Rising Stars game na binubuo ng mga first at second year stars na maglalaro rin sa isang bracket sa February 14th upang matukoy ang ika-4 na team para sa mga aktibidad sa linggo. Ano sa tingin nyo para sa bagong All-Star format, mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, bumalik si Victor Wembanyama sa Paris ng may estilo. Ang San Antonio Spurs star na lumaki sa labas ng Paris at naglaro ng 5 taon sa French Basketball League ay bumalik sa kanyang sariling bansa ngayong linggo para sa laban sa Indiana Pacers. Sa harap ng masiglang Paris crowd na todo ang suporta sa kanya, pinangunahan ni Wembanyama ang Spurs sa dominanteng panalo laban sa Pacers sa Accor Arena. Siya ay sinalubong ng malakas na hiyawan mula sa French crowd. Hindi binigo ni Wembanyama ang kanyang mga kababayan, nagpapakita ng maraming kahangahangang laro sa kanyang homecoming habang patuloy na nadagdagan ang puntos ng Spurs. Matapos ang maagang paghabol sa Pacers sa halos buong first half, nakuha ng Spurs ang lead bago mag-halftime. Mula roon, umarangkada ang San Antonio, nagtala ng 45 points sa ikatlong quarter pa lamang. Hindi na nakabawi ang Indiana sa malaking agwat at tuluyang bumagsak sa 30 puntos na pagkatalo. Sa huling minuto ng laro, nang sigurado na ang panalo, bumalik na sa bench si Wembanyama at ang iba pang starters. Habang umuupo siya, sinalubong siya ng sigawan ng MVP mula sa buong arena. Nagtapos si Wembanyama na may kahangahangang 30-point, double-double, 30 points, 11 rebounds, 6 assists, and 5 blocks. Pinuri siya ng veteranong San Antonio guard na si Chris Paul pagkatapos ng laro, binibigyang diin ang kanyang tagumpay sa kabila ng presyon. Isa ito sa mga pinakakompletong laro na nakita kong nilaro niya ngayong season, sabi ni Paul. Sa dami ng expectations, pagiging nasa bahay, sa harap ng pamilya, mga kaibigan, at lahat kayo may mga player na maaaring mawala sa focus o mag-overdo. Pero siya naglaro ng mahusay sa magkabilang dulo ng court. Abala si Wembanyama sa kanyang pagbabalik sa Pransya. Noong Miyerkules, nagtayo siya ng 2 outdoor courts sa kanyang bayan sa Le Chesnay. Noong Huwebes, nanood siya ng Champions League game sa pagitan ng Paris Saint-Germain at Manchester City kung saan nanalo ang PSG, at nitong Biyernes, sinelyohan niya ang malaking panalo ng Spurs sa kanilang home turf. Sa post-game press conference, inilahad ni Wembanyama na ang enerhiya ng crowd ang isa sa mga dahilan ng tagumpay ng San Antonio. Iba ang klaseng suporta na ibinibigay ng crowd. Sinubukan naming gamitin ang sitwasyon sa aming lead sa bawat pagkakataon. At ngayong gabi, naging madali ang paggamit nito sa aming benepisyo, ani niya. Sinabi rin niyang ipinagmamalaki niyang maipon ang mga tao sa ganitong paraan. Ipinagmamalaki ko kami, ipinagmamalaki ko ang sarili ko, ipinagmamalaki kong maging Pranses, sabi ni Wembanyama. Pinatunayan lang nito ang inaasahan kong mangyayari.
Maglalaro ulit sina Wembanyama at ang Spurs laban sa Pacers sa Paris sa Linggo sa pagkakataong ito bilang opisyal na home team. Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay nakaranas ng masakit na pagkatalo noong Huwebes matapos silang makomeback ng Sacramento Kings sa Chase Center. Ang pagkatalo ay lalong nakakainis dahil nagsimula ang Warriors ng malakas ngunit nabigo silang pigilan ang huling pag-arangkada ng Kings. Gayunpaman, sa kabila ng pagkadismaya, nakita ni Stephen Curry ang magandang bahagi sa kahangahangang laro ng NBA rookie na si Quinten Post. Pagkatapos ng laro, inamin ni Curry na ito ang unang pagkakataon na naglaro sila ni Post sa parehong court, isang mahalagang detalye. Sa tingin ko, hindi pa kami naglaro ng magkasama kahit sa training camp o sa practice, sabi ni Curry pagkatapos ng laro. Sinabi ni Post sa akin yon. Sa kabila ng kakulangan sa pagkakakilala, nag-iwan ng magandang impresyon ang versatile na 7-footer sa kanyang debut sa pangunahing rotation ni Coach Steve Kerr. Interesting ang laro ngayong araw, sabi ni Curry. Bukod sa isang turnover ko sa third quarter kung saan nakala ko magro-roll siya pero nag-pop siya at nalito kami, bahagi iyon ng pagbuo ng chemistry. Kaya sigurado, mabubuo namin ang chemistry na yon. Alam kong nasaan siya dapat, mukha namang pasok siya sa sistema kaya nakakaaliw panoorin. Para kay Post, ang laro noong Huwebes ay isang mahalagang milestone. Ang makalaro si Curry, isa sa pinakamahuhusay na NBA player sa lahat ng panahon, ay isang pangarap para sa kahit sinong baguhang player. Naglaro si Post ng career high 15 minuto, kabilang na ang mahalagang oras sa first half kasama ang ilang starters ng Warriors. Nang tanungin tungkol sa pagkakataong makalaro si Curry, nagbahagi si Post tungkol sa learning curve at ang chemistry na kailangan nilang buuin. Bahagi ito ng pagiging rookie. Kailangan mo lang alamin iyon, paliwanag ni Post. Siyempre, kung ano ang nagawa ni Steph para sa organisasyong ito, para bang organisasyon niya ito kaya kailangan ko lang umangkop. Aalamin ko ito at kakausapin ko siya tungkol dito. Pero napakahusay niyang leader at sinasabi niya sa akin kung ano ang gusto niya sa ilang mga aksyon. Kaunting oras lang ang kailangan pero maayos din namin. Habang ang laro ni Post ay isang magandang bahagi, ang pagbagsak ng Warriors sa huling quarter ay nagpakita ng mga patuloy na hamon na kinakaharap ng team. Si Dennis Schroeder na nagkaroon ng off night na puno ng hindi karaniwang mga pagkakamali ay naging sentro ng kritisismo dahil ang kanyang mga error ay parang pagkakamali ng isang rookie. Sa patuloy na pagbabago ng identidad ng Warriors, maraming trabaho ang kailangan ni head coach Steve Kerr. Ang hindi consistent na laro ng team at ang madalas na pagbagsak sa huli ng mga laro ay nagdulot ng pag-aalala. Gayunpaman, ipinahayag ni Kerr ang kumpiyansa kay Post at sinabi ang intensyon niyang bigyan pa ang rookie ng mas maraming minuto sa mga susunod na laro. Ang mga pagkakataong ito ay magpapahintulot kay Post na higit pang bumuo ng chemistry kay Curry at sa team na posibleng makatulong sa Warriors na makabawi sa isang hamong season. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Sa laro nga nila ngayon laban sa Chicago Bulls, nanalo sila sa score na 106-131 at nag-stand out ulit itong si Post mga kaibigan na halos lahat ay ginagawa na sa loob ng court at tila hindi na nila kailangan itong si Vucevic. Your guy Quinten Post ends up with a career high. It's a player of the year, but he can score too. Quinten Post! Quinten Post, our post-game interview. He'll be on Warrior post-game live. And just left his defender in the dust. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.